Good morning and welcome to 5th Generation Hobby Shop. Shoutout po kay Sir Isidore ng Tacloban. Sir, good morning and welcome. So, ito na po unit nyo, sir. The WE 2011 na high kappa T-Rex with semi and full automatic. Silver slide block frame. Bali, ang kasama nitong package ay 0.23 grams, may kasama ng bala, 0.23 grams, 4,000 shots. At yung kanyang propellant or yung gas, Pop Dyno number 12, standard power. Ayan. And additional order ni sir ay magazine, extra magazine, ayan. Tapos yung valve tool, okay, so isang valve tool para sa magazine, yung unit. Okay, owner's manual, magazine, 30 rounder capacity, a plate para sa optic sight, yung unit. Yan, T-Rex full auto, semi and full auto, WE brand, made in Taiwan. Yan. So bali ito yung switch para sa full auto tsaka semi auto. Pag semi auto, angat mo lang yung switch. Pag full auto, baba mo lang yung switch. Yan. Sa kabila, ito naman yung manual safety. Kailangan ikasa bago mo siya ma-activate. Ayan, sir. Safety on. Di nakakalabit. Safety off. Yon. Safety off. Dapat papalo yung hammer. Pag kinalabit, hindi po papalo. Kasi po, yung beaver tail, ito, beaver tail safety, pag hindi to engage, hindi siya nadidiinan, hindi rin siya puputok. Dual safety features kasi siya. Pag nadidiinan po, automatic po yan engage. So that's the time na papalo siya. Yan. So working ang beaver tail grip safety tsaka yung manual safety. Okay. So, pwede po siyang lagyan ng flashlight. Yan. Pwede rin siyang lagyan ng silencer, suppressor, tracer units. Kasi may thread yung barrel yan. Ayan. Naka-fiber optic sight, front and rear. Rear is orange, front is green. Naka-magwell na rin siya. Ayan. Etong valve tool, ginagamit po ito sa mga valve. Pag lumuluwag po yung magazine, yung valve, higpitan nyo lang. Okay, ayan. Tulad nito. Yan. Naka-design po talaga siya para sa mga valve. Ito para sa outlet. Ito naman para sa inlet. Ito po yung inlet. Sundutin nyo lang yung lock para matanggal nyo po yung mag base. Ang pihit po niyan clockwise. Pero wag nyo pong hihigpitan masyado kasi pwede maputol yan. Ano lang kasi yan eh. Parang tanso lang yan eh. So mapuputol po yan pagka pinilit nyo talagang higpitan. Alalay lang. Ayan po. Etong magazine nyo, sir, extra pang high kappa. Pwede rin siyang ano po siya, compatible din po siya sa extended magazine, mahaba.
WE din po yung magazine. Higpitan na rin natin yung bulb. Tapos may pre pala tong oil. So mas maganda, bago mo siya patakan ng oil, luwagan mo lang ng konti yung bulb, luwagan mo lang ng konti, patakan mo ng oil. Sige, patakan na natin. Luwagan ko lang para yung oil mag-absorb dun sa mga o-ring. Ito yung silicone oil na ginagamit po natin sa mga o-ring. Yan, may libre na pong ganyan. Ngayon, luluwagan ko lang ho, no, para maipakita ko lang sa inyo. Yan. Huwag nyo lang tanggalin, luwagan nyo lang. Tapos, patakan nyo para yung oil pumasok talaga sa loob. Kasi pag maigpit yan, hindi papasok pag pinatakan nyo. Tapos pag napatakan nyo na, yan, ganyan-ganyanin nyo para pumasok yung oil, tapos tsaka siya higpitan. Saktong pihit lang. Ayan. Oh, higpit na po yan. Ito naman pong isa, yung inlet valve. Ganun din po, luluwagan nyo lang din ng konti. Asan ba yun? Ayan. Ayan. Ito katulad nito, medyo maluwag, hindi ko pala nahigpitan. Tapos patakan nyo lang yan, part sa gilid, para po mag-absorb yung oil, pumasok doon. Sige, kasi kailangan po yung o-ring kasi niyan, may mga o-ring po yan sa loob, kailangan po lubricated po kasi ang mga yan. Kasi pag hindi po yan lubricated, lulutong. Pag malutong ang o-ring, hindi lalapat doon sa kanyang pwesto. Pag hindi lalapat yung o-ring, doon nagkakaroon ng leak. O, yan. Tamang higpit lang. Kasi pagka sobrang higpit yan, pwedeng maputol yung sa ilalim yan. Pag putol yan, palit ka na ng bulb. Yan. Balik natin yung mag base. Ganun lang. Tapos, sundutin mo lang yung lock. Pwede mo panundot tong nozzle ng gas. Lagyan natin ng gas. Pag lalagay ng gas, inverted position, sir. Ganyan. Patiwarik. Walang singaw. 3 to 5 seconds. Ayan. Walang singaw po. Ito namang isa, ganun din po. Luluwagan lang ng konti. Ayan. Tapos papatakan ng oil. Importante po kasi itong oil dahil may mga seal po yan, yung o-ring. So, kailangan yung seal, yan, saktong pihit lang. Kailangan yung seal nyan laging may oil. Kaya nagkakaroon ng leak yung mga magazine pagka pinabayaan na tuyong-tuyo yung ilalim, walang oil, lumulutong yung o-ring. The worst case, magpapalit ka ng bulb or o-ring. Kung maalagaan mo naman, higpit-higpit lang yan Pero syempre, katagalan, masisira yung bulb. Syempre, bago pa lang, ingatan natin. Saktong pihit lang, sir. Para hindi siya maputol. Nakadesign naman talaga tong bulb na to para dito Ayan. Okay, tama na yan. So, lagyan natin ng gas. Balik lang natin yung mag base. Ayan. Testingin natin yung dalawang magazine. Ayan. Wala din pong singaw. Sa paglo-load naman ng bala, saan yung bala? Wala po tayo bala. Okay, so itong magazine natin, 30 rounder po ang capacity niyan. Pero kami, sa amin, in my own, in our own experience, mas maganda kung ang bala mo dyan, wag mo siyang isasagad sa 30.
No, kapag halimbawa na gagamitin mo at syempre bababad mo yung bala, mas maganda kung half lang. Yan, yung half lang yung bala. So kung 30 ang capacity, mas maganda 15 lang. Huwag mo siyang isasagad sa 30 kasi in our own experience, lagi naming pinupuno yung bala. Sagad yan sa 30. Katagalan, lumalambot agad yung spring. Yung spring kasi niyan, malambot lang yan. So syempre, pag yung spring kasi laging compress yan, sa baba yan, compress, lumalambot din yan. Lalo na pagbabad yung bala overnight, hindi nyo tinatanggal, kaya dapat tanggalin din yung bala. Pero kung ibababad nyo, wag nyo siyang damihan ng bala. Yung sagad talaga puno hanggang dito yung bala, kasi yung spring niya nandito na eh, puno eh. Yan. So katagalan yung spring nyo, syempre pag laging na-compress, lalambot yun. Ang magiging ano nun, yung spring, hindi na matigas, malambot na siya eh. So hindi niya na maitutulak ng paakyat yung bibis, no? So ang tendency, pag hindi na kayang itulak yung talaga lahat, pwedeng hindi na siya open slide, no? Dahil malambot yung spring. Tapos minsan magmi-misfit na siya. Yan. So mas maganda hindi siya pupunuin. In our own experience lang po 'yun, no? Pero nasa sa inyo po 'yun. Kung you will take our advice. Ayan. So ito, dadamihan natin ng konti ito kasi para to sa full automatic. Itong magazine natin, sir, ay double stack. So ibig sabihin po 'yan, alternating po yung yung bala. Make sure lang na walang space. Katulad yan, may space, diba? Kasi po pwede ding mag-misfit yan. So kailangan ganyan, alternating. Okay. So huwag nyo siyang bibitawan yung spring, alalayan nyo. Pag binitawan nyo yan, eto naman, po pwedeng sirain. Plastic lang mo ito eh. Okay. So ito, tetestingin natin kung ilang feet per second po. So semi-auto lang muna tayo. Okay. Chronograph testing tayo, sir. Okay, so ayan, set up natin sa tester. Ayan, dyan natin lalagay. Yan, okay na yun. Yan. Connect ko lang dito sa phone para makita natin dito sa phone yung result. Ayan. Okay. Okay, shout out again kay Sir Isidore ng Tacloban. Medyo malayo-layo po yun. Sorry. Okay. T-Rex. Hi Kappa T-Rex na may full auto. Pero itetest natin semi-auto muna. Okay. Firing. Lakas, oh. Excuse me. 372.6. Biruin mo yan, oh. Pumalo ng 372.6 yung kanyang FPS, kanyang projectile speed, 372.6. Apat lang para proceed tayo sa full auto. Oh, 355.2. Lakas din, 358.1. 354.5. Oh, lakas, Oh, 12 lang yung gamit natin nun na gas. Oh. Ayan yung result. Oh. Di ba klaro? Di klaro eh. Ito lang. Ayan po. Yung first natin ay 372, tapos 355, tapos 358, tapos 354.
Yan. Tapos, proceed tayo. Semi-automatic testing naman. Tapos, full automatic. Ayan, na-set up na natin yung ating target for safety. iPro muna. So, tayo ng iPro. Okay. So, hindi naubos yung bala natin. Ayan. Naka-semi-automatic tayo. Hindi naubos yung bala kasi hindi nag-open slide eh. 4 lang yun eh. Ngayon, ubusin natin sa semi-automatic. Okay. Firing. So, pwede kayo mag-double tap. Ayan. Ubus na. Double tap po yun. Pero semi-automatic lang yun ha. Di-double tap ko lang. O, ngayon, tetestingin natin yung isa mong magazine, sir. Pasok mo lang. Diba? Nag-open slide siya, no? Pinasok ko yung magazine. Tapos ito, alalayan mo lang para hindi mapudpud yung pinagsampahan ng slide stop. Ito, slide stop. Yung pinagsampahan niya, yung notch. Katagalan, napupudpud yan pag laging drop down lang. Para hindi mapudpud, alalayan mo siya. Ayan. O, yan. Release. O, full auto. Baba mo lang yung switch. Baba ko yung switch. Full auto, rapid firing. Firing. Sarap, oh. Pero yung tama ng full auto sa bug, no? Kasi full auto yan, eh. Ayan. Full auto yun. Try natin number 8. Ayun. Pero, yan, oh. Yung number 8 dito sa may bandang kanan, ayan. Bullseye pa rin, eh. Sa full auto yun. So, malapit lang kasi yung ating distance, eh. Balik ko sa semi-auto, no? Yan, semi-auto. Balik ko. Tapos, pwede mo siyang i-double tap. Ayan. Okay. Wala nang bala. So, na-testing natin yung dalawang magazine mo, sir. Okay. Parehong okay yan. Ayan. Tapos, yan po. Alalay lang po. Release. Hammer down. Okay. Naka-semi-auto. Alalay lang din po sa full auto. Kasi mabilis talaga maka-wear and tear ang full auto eh. Okay. So, yun lamang, sir. Isidore. Okay. Kung may question, message lang sa aming Facebook page. 5th Generation Hobby Shop. Pwede rin mag-message sa aming Viber, WhatsApp. Meron din po kami doon. Viber and WhatsApp. Okay. So, sa mga interested po, ilalagay ko po yung details sa description box. Check nyo na lang po. So, yun lang po. Thank you and have a nice day.